Narito ako upang magkwento ng isang bigong karanasan sa pag-ibig. Isang pag-ibig kung saan may isang pinaasa, may nagpaasa, nasaktan yung isa. Ang ganong tipo, ito ang kwento nila May and Jake. Si May, matalino naman siya eh. Ganda, sabi nila, tangkad. Halos lahat ng atin nasa kanya. Nakakapagtaka lang, kasi never pa siyang nagkaka-boyfriend. As in, nakakagulat. Si Jake, heartthrob, marunong basketball, mahalig din sa Dota gaya ng ibang lalaki. Marami nagkakagusto, kaya minsan naisip mo may parang malabong mabuti sa akin si Jake. Pero one time, nagulat siya. Kinausap siya ni Jake. Tinanong kung pwede ba makuha ang number mo. Siyempre, kilig to the bone si May. Ikaw pa naman, ganun ang crush mo. Di ka kiligin. Binigay naman ni May. Siyempre. Pero kasi magkaklase siya. Kaya ang inisip ni May, dahil kailangan. At hindi dahil interesado sa kanya si Jake. Masyado kasi nega si May. Naging magka-text sila, araw-araw. To the point na niyaya siya ni Jake lumabas. Ilang beses na siya niyaya. Kaso tinanggihan ni May. Hindi naman kasi siya ganun. Gusto niya lang formal na pagtatanong. Conservative kasi ang lola mo. Tapos, dumating ang araw na I love you si Jake. Tumawa lang si May. Hindi niya alam kung ano isasagot niya. Na-speechless taray. Nakakalungkot lang. Kasi parang pagdating niya na sa school, hindi sila nagpapansinan. Samantarang dati, close naman sila. Ewan, sa text na sila close. Sinabihan pa siya ni Jake na, uy, dapat lahat ng pinag-uusapan natin sa text lang at walang ibang makakaalam. Diba ang pangit? Sa text lang kayo close. Lagi sila magkausap. Yung tipong umaga-umaga, siya yung bubuo ng araw mo. Tatanong, May, gising ka na? Tag-tag siya. Tapos sasabihin, maliligo na siya. Tapos, naglalakad ka pa lang pauwi ng school. Tatanong na agad ni Jake, nakauwi ka na? Kumain ka na ba? Sino na hindi may inig sa ganung tao, diba? Yun na, dumating sa kanya na yung labas niya. Kaso mukhang nararamdaman ni Jake dito sa kanya si May. Dumating ang part na mas naging sweet sila. Hindi siya nilayuan. Akala nga rin ng mga kaibigan ni May na yun na yun. Hindi naman pala. Habang naglalakad si May, narinig niya at nakita niya si Jake at isang babae naging kaibigan niya. Holding hands while walking pa ang drama nila. Masakit para pero kailangan mo talaga. Pagkatapos na araw na yun, hindi na siya nagparamdam kay Jake. Hindi na rin nagparamdam si Jake sa kanya. Hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Masakit yung ganito, diba? Yung tipong akala mo, he's the one. Akala mo siya na. Then suddenly, nalaman mo hindi naman pala siya. Yung tipong ready ka na. Kasi, yung bonggang akala mo na siya na talagang tamang mama sa'yo. Lahat ng pangarap mo gumuho. Nung nalaman mo teke na siya. Masakit. Sobrang sakit. Kahit na sandali lang ka nagkakilala, sandali lang ka nag-usap, pero sa sandaling yun, natutunan kang mahalin siya. Pero siguro ka rin talaga ang buhay. Kailangan mo siyang kalimutan. Mag-move on ka lang.